Sa mga eskwelahang malayo sa kabihasnan, hindi hadlang ang kawalan ng kuryente para maabot ang pangarap ng mga estudyante. Ngunit sa malalayong paaralan sa Pilipinas, hindi lang liwanag ang kanilang hinahangad, kundi ang pagkakataong makasabay at makinabang sa makabagong pamamaraan sa edukasyon. Paano nga ba ma-achieve ang digital education kung ni kuryente ay wala, maging ang linya ng komunikasyon? Ang pag-unlad ay dapat sabay-sabay, walang maiiwan. Darkness can limit the future, but light, it can spark dreams. Sa episode na ito, bibisita tayo sa mga liblib na lugar dito sa Davao, kung saan ang kuryente ay hindi lamang basta ilaw, kundi isang biyayang nagbibigay ng bagong oportunidad. Join me as we see how energy can fuel hope and inspire others to pay it forward. Ang Davao City ay kilala bilang Philippines' largest city in terms of land area. Sa sentro nito, abala ang syudad. Maliwanag ang mga kalsada, mabilis ang komunikasyon at tuloy-tuloy ang pag-unlad. Pero sa malalayong bahagi nito, may mga lugar na dekada nang walang kuryente, walang ilaw, walang signal at walang paraan para agad makatawag. 4 hanggang 5 oras ang biyahe, makarating lang sa bayan. Sa sitio Kabangbang, Barangay Gumitan, distrito ng Marilog, matatagpuan ang Kabangbang Elementary School. Mahigit 70 mag-aaral ang naka-enroll dito, malayo sa sibilisasyon. Noong araw na iyon, maulan at maputik ang daan, pero present pa rin sa school ang mga estudyante. Bukod sa malayo at matarik na daan patungong eskwelahan, isang malaking hamon din sa mga estudyante at guro ang kawalan ng kuryente sa paaralan. Bilang punong guro ng Kabangbang Elementary School, ramdam ni Teacher Mary Magdalien ang kalbaryo sa pagtuturo ng walang kuryente. Pahirapan po, ma'am, especially sa pag-provide ng mga instructional materials kasi hindi kami makapag-print, walang kuryente. Ang ginagawa ng teacher, sulat sa blackboard, sulat sa Manila paper. At saka hindi tumatagal yung mga laptops kasi nalulubat na walang available na mapag-chargean kasi walang kuryente, kahit na yung mga cellphones, hindi makapag-charge. Even the basic needs na magkaroon ng ilaw, pahirapan din. Dahil sa kawalan ng kuryente, doble kayod ang mga teachers para matiyak na may natututunan ang mga estudyante. Kaya naman doble rin ang kanilang pagod, lalo pang pinalala ng kakulangan sa silid-aralan. Dalawa lang ang classroom sa Kabangbang Elementary School, kaya sama-sama sa iisang kwarto ang mga estudyante na magkakaiba ang grade level. Multi-grade system ang tawag sa ganitong paraan ng pagtuturo. Si Teacher Rhea, 2 grade levels ang tinuturuan, ang grade 5 at grade 6. Habang sa kabilang side ng classroom, grade 1 naman ang nagkaklase. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba makaka-focus ang mga estudyante? Grade 5 kayo ang na naman ang pagbasa from 3 hanggang kay 10. Ha? Grade 6, tapos na. Mahirap na nga ang magkaroon ng 2 magkaibang grade levels na tinuturuan ng sabay, lalo pang pinahirap kung sasabayan ng isa pang guro na nagtuturo ng isa pang klase sa iisa lamang classroom. At ang pagitan lang nila ay ang isang maliit na bookshelf na nilagay sa gitna. Ang mga Davaoenyo ay karamihan Bisaya. Bukod sa kanila, may mga lumad o indigenous people na naninirahan sa rehiyon. Sa kabuuan, may 11 ethnic tribes sa Davao, kabilang ang Matig-Salog na pinamumunuan ni Datu Ariston Mabayaw. Ayon kay Datu Ariston, ilang dekada na silang walang kuryente sa lugar. Datu, ikwento niyo sa amin, gaano ba kahirap na nung wala pang elektrisidad dito? Walay suga na mo dire. Walang ilaw dito, kaya ang gamit namin ay gasera. Gas ang gamit namin noon. Sa eskwelahan, wala rin pong ilaw kaya nahihiyapan ang mga bata mag-aral. Ang mga anak at apo ni Datu Ariston ay ilan rin sa mga estudyante ng Kabangbang Elementary School. Kaya naman pinagsikapan nilang makapagpatayo ng eskwelahan sa kanilang lugar, bunga na rin ang kanilang pangarap para sa mga bata na makapagtapos ng pag-aaral. Mo na gipangandoy na mo dire, ma'am. Kaya pinangarap namin ito,
na magkaroon ng paaralan dito. Pangarap namin ito para sa aming mga anak. Sabi ng apo ko, gusto niyang matuto. Makapagtrabaho siya o makatapos ng pag-aaral. Para hindi siya mahirapan, para hindi siya mawalan ng pagkakataon. Para sa mga magulang, edukasyon ang pinakamahalagang pamana sa kanilang mga anak. Gaya ni Jome, nahangad ang mas magandang buhay para sa kanyang junior. Ang pangarap ko sa junior ko na sana makatapos siya sa kanyang pag-aaral na hindi niya maranasan yung naranasan namin na magulang. Payo ko sa kanila, magsikap kayo para makatapos kayo ng pag-aaral. Ikaw naman, Jomi, ano bang gusto mo? Anong pangarap mo paglaki mo? Magsiman po. Siman? Bakit siman? Para maikot ko pang buong mundo. Samantala, malaki rin ang sakripisyo ng mga guro. Di rin biro-biro ang pag-akyat panahog nila sa matarik at maputik na daanan patungo sa kanilang paaralan. At para matutukang mabuti ang pag-aaral ng mga estudyante at makatipid na rin sa pamasahe, pinili nilang linggo-linggong mag-stay-in sa paaralan, malayo sa kanilang pamilya. Usually, akyat kami Monday morning, tsaka baba kami Friday afternoon. Kasi ma'am, kung ipupush namin na mag-uwi at na araw-araw, kukonsume siya talaga ng 1,200 balikan na pamasahe po. Mula sa Kabambang Elementary School, umaabot ng 1 oras ang lalakarin patungo sa isa pang paaralan, ang Lapinig Elementary School. Amin itong pinuntahan at ito ang tumambad sa amin. Kung sa naunang eskwelahan struggle ang pag-akyat patungo sa kanilang school, dito sa Lapinig Elementary School, higit na mahirap dahil sadyang napakaputik. At walang konkretong kalsada patungo sa kanilang paaralan. Tanging motorsiklo lang ang nakakadaan. 8 taon nang ginagawa ito ni Teacher Judy, ang school head ng Lapinig Elementary School. Pag mainit, nakakapasok naman po yung motor. Pero pag ganitong ulan-ulan, nahihirapan yung motor. Kaya mas prefer pa po namin maglakad kaysa sa magsakay. Almost 5 kilometers po, tapos mga 1 hour din po. Tulad sa Kabambang Elementary School, problema rin ang kawalan ng kuryente simula noong ipinatayo ang Lapinig Elementary School. Isa sa pinakamalaking hamon bilang namumuno sa paaralan is yung teknolohiya, kung paano namin masasabayan yung mga trend na nasa labas, paano namin ipapaliwanag ng maigi na mas higit nilang mauunawaan. Kung mas maganda kasi po kung nakikita nila. Isip isa ka estudyante. Sa panahon ng digital education, patuloy ang lumalaking agwat sa pagitan ng mga may access sa teknolohiya at sa mga paaralang walang kuryente. Ayon kay Reynante Solitario, Schools Division Superintendent ng Department of Education Davao, mas lalong umiigting ang tinatawag na digital divide, lalo na para sa mga guro at mag-aaral. We call it digital divide because students cannot really make use of computers, despite the fact that we really wanted to let them explore. Inaasahan na lang natin is yung teachers mabigyan ng mga laptops, ma'am. The challenge is when the teacher will be there, mahirap kasi yung laptop niya malubat lang. Sino ba yung bata na tinawag natin na matalino? Ayon kay Teacher Judy, mas natututo at naengganyo ang mga bata kapag may nakikita silang mga litrato para mas lubos nilang maintindihan ang kanilang aralin. Maganda po, mas mauunawaan ng bata po pag may nakikita po talaga sila. At siguro mas excited sila dahil... Yes po. Tapos katulad yung anyong tubig, anyong lupa. Ang nakikita lang nilang anyong tubig dito sa sa palibot nila is yung ilog. Hindi nila nakikita yung karagatan, hindi nila nakita kung ano yung itsura. Pero ngayon mapapakita na po ni teacher nga ganun pala kalapad, mas may malapad pa pala sa ilog na nakikita nila po sa palibot. Tulad na lang ng mga prutas, gaya ng mansanas. Sa litrato lang nila nakikita ito. Unsa na nga prutas? Apple. Apple. Unsay color sa apple? Kinsay gusto mo kaon og apple? Ay, okay. Apple for everyone. Gawin na ng Davao Light and Power Company na bumisita at mamigay ng mga pagkain at gamit sa mga estudyanteng kanilang tinutulungan.
reaksyon mo nung nakatanggap ka ng apple? Tamis. Tamis! First time mo ba na makakain ng apple? Masaya po. Bukod pa sa apple, ano pa natanggap mo? Mga prayo lang po. Oo. Mga first time mo lang ba yan na makatanggap ng mga ganyan? Opo. Kaya nga po ma'am, yung saya talaga nila walang panglagyan. Yung mga reaction talaga nila priceless po ma'am. Ang ganda ng programang ito sapagkat malaki ang naitulong nito sa mga estudyante natin. Malaking ginhawa talaga po. Noon, talagang manual si teacher. Ngayon, i-print na lang ni teachers tapos doon na magsasagot si bata. Nakasanayan na ng mga mag-aaral sa Marilog ang buhay na walang kuryente. Bakit mo nga ba hahanapin ang kuryente na ni minsan ay hindi mo pa naranasan? Pero nang dumating ang liwanag sa kanilang paaralan, nagbago ang lahat. Mas maliwanag, mas masaya, at mas umayos ang pag-aaral. Nung nagkaroon na ng ilaw, ma'am, halos sila sa gabi-gabi sila nasa school, naglalaro. Naglalaro sila, pinapauwi na namin, ayaw nilang umuwi kasi mas maliwanag kasi sa community po nila, hindi nila naranasan kung ano yung mayroong ilaw. Nakita namin na parang excited na silang punta dito. Kasi mayroon silang matutunan dito sa school po na hindi nila magawa doon sa bahay. Taong 2019 noong sinimulan ng DepEd ang Last Mile School Program. Ngunit kailangan ito ng karagdagang tulong upang umusad ang programa. Bilang tugon, inilunsad ng Aboitiz Foundation at Davao Light and Power Company ang Aurora PH. Isang proyekto na nagbibigay ng kuryente at oportunidad sa mga last mile at off-grid schools. Ang Davao Light, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation, ay ang ikatlong pinakamalaking privately owned electric distribution utility sa bansa. Ito ay naglilingkod sa Davao City at sa mga karatig na lugar para masigurong may maasahang supply ng kuryente, lalo na sa mga pamayanang walang access sa elektrisidad. Ang Aboitiz Foundation naman ay ang corporate social responsibility arm ng Aboitiz Group. Nakatuon ito sa pagpapatibay ng edukasyon at sustainable development sa mga komunidad. Ayon kay Jingay Hontiveros Malvar, presidente ng Aboitiz Foundation, layunin ng Aurora PH na maghatid ng liwanag at mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral sa malalayong lugar. Aurora PH, this is one of our flagship programs of the Aboitiz Foundation. It is under our pillar which is focused on education. It's really about powering up and connecting last mile schools in the Philippines. Noong November 2024, ikinabit ang solar panels sa Lapinig at Kabangbang Elementary Schools. Kaya ng 5 kilowatt solar panels na paganahin ang maliit na refrigerator, TV, ilaw at electric fan. Package nito is that each cost around 750,000 pesos. So dalawang school to 1.5 million. Ang mga solar panel ay may kasamang battery storage upang makapagbigay ng kuryente kahit sa gabi o maulap na panahon. Karaniwang may lifespan ang mga baterya ng 5 hanggang 10 taon, habang ang mga solar panels naman ay maaaring tumagal ng hanggang 30 taon, depende sa klase at paggamit. Kasama rin sa package na Aurora PH ang internet connectivity mula sa Starlink Philippines. Ayon sa DepEd, simula taong 2020 hanggang 2022, target ng ahensya na magtayo ng last mile schools sa 260 sites na may allocated budget na 4.4 billion pesos. As of February 2023, 73 sites ang nakumpleto na. 152 ang kasalukuyang ginagawa at ang iba'y pinoproseso pa. Ayon kay Davao DepEd Superintendent Reynante, nasa 30 hanggang 40 schools sa Davao ang maituturing last mile o off-grid schools. When we say last mile schools, these schools are located in a far-flung school o barangay that don't even really have electricity. And then we can see their schools are not that really structured well, no? And of course, pag sinasabi nating off-grid, bahagi sila doon sa sinasabi nating last mile school.
At dahil sa nakabitan na ng mga solar panels ang eskwelahan, nakakagamit na sila ng TV bilang isang learning tool para mas maintindihan ng mga bata ang kanilang leksyon. Mas madali na ang paggamit ng mga visual aids sa klase at na-charge na ang mga laptop at cellphones. Malaking ginhawa talaga po, ma'am. May ilaw na at saka may access na kami para makapag-charge sa mga gamit namin. Noon, talagang manual si teacher. Paano mo matutulungan ang iyong komunidad? Hindi lang po liwanag yung nadala ni Aurora sa amin po, sa mga bata, kundi bagong pang-asa po na mas matututo pa po sila. Yung mga visual aid na dati kinukulayan nila, ngayon hindi na kasi mas makulay pa. Mas nabibigyang buhay niya kung ano yung tinuturo. Sa unsa nga paagi? Para kay Mary Joy, isang grade 6 student sa Lapinig Elementary School, mas madali at mas magaan ang pag-aaral dahil meron na silang kuryente. Madali na niyang maabot ang pangarap niyang maging guro balang araw. Paano mo matutulungan? So paano nakakatulong yun, lalo na sa pag-aaral mo? Laking tulong ng Aurora PH sa aking pag-aaral sapagkat nakapag-aral ako tuwing gabi at ang bagay na hindi ko sa nakikita. Ngayon ay nakikita ko. Dapat salamat. Maraming salamat Aurora PH. Nakakapag-charge kami ng cellphone, nakakapanood ng telebisyon, at nakakapag-aral para hindi kami maka-absent. Ang mga katutubo sa tribo ng Matigsalug ay dekada nang naninirahan sa kanilang komunidad. Sa tagal ng kanilang paninirahan, ngayon lang nila naranasan ang magkaroon ng kuryente sa paaralan. Matagal na tiniis ng mga bata ang dilim habang nag-aaral. Ngayon, mas makakapag-focus na ang mga bata sa pag-aaral dahil may ilaw na. Kaya nagpapasalamat talaga ang mga bata sa naitulong ng Davao Light. Mas madali na nilang maintindihan ang kanilang mga aralin. Matutulungan? Dahil sa liwanag na hatid ng Aurora PH, mas nagiging madali ang trabaho ng mga guro at mas nagiging epektibo ang pagtuturo. Binigyan din po nila ng pag-asa yung mga bata na katulad halimbawa na kung baga galing sa diin po na magkaroon ng liwanag na hindi lahat naman pala nothing is impossible po. Basta lang po na mayroong taong tutulong. Mula po sa aking mga kasamahan, sa mga magulang, lalo't higit sa mga mag-aaral, sobrang maraming salamat po sa inyong tulong. Kulang po ang salitang salamat upang parating sa inyo na sobrang kaming masaya. Sobrang saya po namin, lalo na ako po. Kasi nag-umpisa po talaga kami sa wala. Flashlight na yung ginagamit namin tuwing gabi. Tapos ngayon, nagagawa na po namin ang mga bagay na hindi po namin nagagawa dati. Buutan. Unsa pa? Mati na bangon. Unsa pa? Ang ganda ng programang ito sapagkat malaki ang naitulong nito sa mga estudyante natin, lalo na sa mga guro sa kanilang pagtuturo na meron na silang kuryente, meron na silang electricity and internet connectivity. By that, they can already give their best as expected, and of course, ma-experience man lang ng mga bata yung 21st century classroom. At para naman sa mga magulang gaya ni Jome, ito ay hindi lang liwanag sa paaralan, kundi liwanag din sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Tsaka yung sa mga bata na mag-aral na matuto na rin silang maka-computer dahil sa ilaw. So, unti-unting mayroon kaming magawang hindi namin nagawa noon. Simula noong 2023, nasa 11 eskwelahan na ang mga napailawan ng Aurora PH. Ngayong taon, 50 eskwelahan ang planong mapailawan. Target ng programa na makatulong pa sa 300 schools in the next 15 years. Ang mga solar panels sa paaralan nakatutulong din hindi lang sa mga estudyante at guro, kundi pati na rin sa mga residente ng Marilog. Malaking tulong sa kanila, ma'am. Ngayon, yung community nag-upgrade na rin dahil may matcha-charge na, at least may communication na sila outside sa mga relatives. Philippines is really from the bottom, naka 79 tayo out of 82 countries in terms of reading, mathematics, and science. Kumbaga, kulang pa talaga para sa mga bata na mas matututo sila.
As the light rises from the east, a new hope is born. Ang salitang aurora ay sumisimbolo sa bagong simula at liwanag sa dilim. Ito mismo ang misyon ng Aurora PH, ang magbigay ng pag-asa, oportunidad at liwanag sa mga malalayong paaralan sa bansa. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang digitalization sa edukasyon at pagkakaroon ng access sa teknolohiya na siya namang tinugunan ng Department of Education's Computerization Program. Ang DepEd ay magpapamahagi ng 64,816 laptops at smart TV packages na nagkakahalaga ng 1.913 billion pesos sa mga paaralan sa 16 na rehiyon sa bansa ngayong taon. Kahit na may pag-unlad at konting pag-usad, malinaw pa rin ang mga hamon na kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Kulang pa rin ang mga kagamitan at suporta para sa pangangailangan ng mga estudyante. We all know Philippines is really from the bottom, naka 79 tayo out of 82 countries in terms of reading, mathematics, and science. Kumbaga, kulang pa talaga para sa mga bata na mas matututo sila. Ang problema, karamihan ng pag-aaral ng mga bata hanggang sa loob lang ng paaralan nagagawa. Pag-uwi ng bahay, wala ng ilaw kaya't nagtitiis silang magsulat at magbasa sa dilim. Ang challenge dun is paano sila makakapag-study, especially pag gabi. Hindi nila masasagutan yung assignments nila, sa eskwelahan na lang nila sinasagutan kasi hindi available yung ilaw sa bahay. Karamihan sa mga magulang at residente ng Marilog hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral at ang ilan hirap ding sumulat at bumasa. Yung mga tao, inosente sila sa maraming bagay. Pag pumupunta sila ng sitik na bubuli, kasi kahit na simpleng pagbasa lang, hindi makabasa. Kasi hindi sila exposed, ma'am. Limited lang yung alam nila na numero, limited lang yung alam nila na letra. Dito, baka pwede i-change konti. Ang Aboitiz Foundation ay tumutulong din sa mga komunidad upang maabot ang mga layunin ng United Nations Sustainable Development Goals. I don't think 10 years. Aboitiz Foundation is also able to contribute some solutions to the UN SDGs. Hopefully, through the interventions that we're doing, we're also able to contribute solutions that help to reduce inequalities in society. Umaasa naman ng DepEd na mas marami pang paaralan na ang maabutan ng tulong. We are so thankful to the Aboitiz Foundation and Double Light for this project, and hopefully we will cover other schools. No, there are still 30 to 40 schools that really have problems or off-grid until now. So sana unti-unti may bigyan ito ng solusyon. At ngayong may solar panels na sa kanilang eskwelahan, nais naman ni Datu Ariston na magkaroon ng mga karagdagang silid-aralan para sa mga higher grade levels. High school naman po, magkaroon sana ng grade 7 at grade 8 sa amin. Noon kasi, pangarap lang namin na magkaroon ng paaralan. Pero ngayon, sana mayroon na para sa mga grade 7 at grade 8. We hope that by providing this kind of infrastructure, we're able to help students access better learning tools, digital resources, also helping the teachers in the long run. Energy has truly become a spark of hope for these communities. Let's keep the cycle of kindness alive and always find a way to pay it forward.